Narinig din ni Lily ang boses ng isang dalaga mula sa ward. Ang ganda ng boses niya. Bakit may ibang babae doon? Sino siya kay Daryl? Sa pag-iisip sa kanyang ulo, tila nababagabag si Lily. Sa bintana, makikita ang isa kay Daniel Darby na may bendahe sa buong katawan niya at nakikitang mga mansa ng dugo dito. Ang mga tubo ay kumonekta sa kanyang katawan sa isang makina. At sa tabi ng kama ay may ilang bag ng dugo. Ito ay tila kakilakilabot. Mapalad siyang nakaligtas. Kahapon, naisip ni Daniel na siya ay namamatay. Gaano man kalakas ang katawan, imposibleng lumabas na buhay matapos makaranas ng gayong malupit na pagpapahirap. Naupo si Luna, nakangiti sa tabi ng kama. Nang siya ay ipinasok sa ospital, si Daniel ay puno ng dugo at ang kanyang posibilidad na mabuhay ay payat. Sa kabutihang palad, si Daryl ay nagkaroon ng isang magandang relasyon sa direktor na si Shelley Sullivan. Kung hindi dahil kay Shelley, maaaring namatay ang kanyang ama. Ngayon, natapos na ni Shelley ang kanyang paglilipat. At wala siyang suot na puting Amerikana. Nakasuot siya ng damit habang sinasabi niya sa mga biro ni Daniel sa tabi ng kanyang kama. Kadalasan siya ay isang seryosong tao, lalo na pagkatapos ng pagiging direktor ng ospital. Gayunpaman, nang makita niya ang mga magulang ni Daryl, nais lang niya silang pasayahin at sabihin sa kanila ang mga biro. Tio Daniel, nang bumalik ako sa high school sa aking unang klase sa matematika, ipinakilala ng guro ang kanyang sarili bilang si stand-up, say na alaala niya ang nakangiti, hindi ko ibibigay kung ano ang iniisip ko, ngunit sinabi ko lang ng malakas, ako. Nagtataka kung bakit nakaupo kaming lahat ng siya ay tumayo. Ang mukha ng guro ay naging berde. At inutusan akong tumayo sa buong araw. Ha 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 ha. Natawa si Daniel. Pinuno ng tawa ang ward. Mas maganda ang pakiramdam ni Daniel at nagustuhan niya ang paligid ni Shelley. Ang dalagang ito ay hinirang bilang direktor sa isang murang edad. Siya ay may talento din, may magandang pagkatao at pinasasayaang matandang mag-asawa. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto habang tumatapak sa kanilang takong sina Lily at Samantha. Kanina pa sila nakikinig mula sa labas ng ward at hindi na ito mahawakan pa ni Lily. Ito ang masasayang at masayang kapaligiran sa loob ng ward na siyang nakaramdam ng sakit at pagkabalisa. Sino itong babaeng ito? Tanong ni Lily nakatingin kay Shelley. Kaagad, tumahimik ang apat na tao sa loob ng ward. Lily, nandito ka. Si Daryl ang unang nag-react. Siya tumayo at tinanggap ang basket ng prutas mula sa kanyang kamay. Dali-dali niyang ipinakilala sa kanya, itay, nanay. Ito ang manugang mo, Lily. Lyndon. Katabi niya ang biyenan kong si Samantha. Bagaman nakita ni Daryl na hindi sila lumitaw na masaya, natuwa siya na bumisita sila. Si Lily, na may diretso ang mukha, mahinang sinabi, itay, nanay. Habang nagsasalita siya, ang kanyang titig ay nahulog kay Shelley na may hinala. Lily, ito ang direktor ng ospital, si Shelley Sullivan. Ngumiti si Daryl habang ipinakilala ito. Director Sullivan? Interogado ni Samantha habang siya ay lumalakad. Daryl, si Did he. Director from the hospital. Who is she to you? Kayong dalawa ay medyo malapit. Tita, mangyaring huwag itong mali. Kaibigan lang. Ako ni Brother Daryl, paliwanag ni Shelley. Malinaw na mali itong kinuha ni Samantha. Magkaibigan lang sila. TSA, tinawag mo pa siyang kapatid eh. Tawagin mo lang itong mga kaibigan lang. Naiinis ako sa kung paano mo siya address, Mock. Samantha bago bumaling kay Daryl. Daryl, hindi ka gumagawa ng masama nanliligaw sa ibang babae sa likuran ni Lily. Hindi ka ba nahihiya? Hindi.
Ka ba naaawa kay Lily? Namumula si Shelly sa kahihiyan at halos galit na galit. Bakit nagsalita si Samantha ng isang nakakainsultong tono? Napaisip si Shelly. Sinubukan ni Daniel na gawing hindi gaanong mahirap ang sitwasyon at sinubukan itong tawanan. O Samantha, huwag kang magalit. Hindi ito ang iniisip mo. Ang babaeng ito dito ay kaibigan lamang ng aking anak. Grabe ako nasugatan at siya ang tumulong sa akin. Siya ay isang magandang ginang. Tithi, nakikipag-usap ka sa kanya Mukhang nakikisama ang murang babaeng ito sa iyong pamilya, ha? Dahil gustong-gusto mo siya, bakit hindi mo hilingin sa iyong anak na makasama siya? Makukuha ko si Lily na mas mabuting asawa, kinutya ni Samantha. Dahil hindi nagustuhan ni Samantha si Daryl, naisip niya na ito ang pinakamahusay na oras upang mailatag ang lahat. Ikaw hindi nagawang tanggihan ni Daniel. Namumula ang labi sa galit. Ang kapaligiran sa silid ay kakaiba at hindi mapalagay. Tumayo si Daryl sa tabi, dumidilim ang mukha. Naisip niya na lumapit sila upang bisitahin ang kanyang mga magulang, ngunit sa halip pumunta sila rito para sa gulo. Sa nagdaang 3 taon, hindi pa nila napupuntahan ang kanyang mga magulang at nagpasya si Samantha na sabihin ang isang bagay na nakakagambala at malupit sa kanilang unang pagpupulong. Matapos marinig ang sinabi ni Samantha, hindi siya pinigilan ni Lily. Sa halip na natili siyang tahimik na wala sa emosyon. Ang mukha. Daryl, ano ang tinititigan mo? Ano ngayon? Sa palagay mo kapwa tayo nagpunta rito upang gumawa ng isang eksena? Kumunot ang noo ni Samantha. Hindi ko sinabi iyon. Ikaw mismo ang nagsabi nito. Malamig na tawa si Daryl. Malinaw na sila ay maling isang eksena at hindi makatuwiran. Nagalit pa ito kay Samantha. Daryl, ano ang ugali mong ito? Manloloko ka sa likuran ni Lily at sinusubukan mo pa ring makipag-usap sa labas? Sigaw niya. Hindi nag-abala si Daryl na sagutin siya. O Samantha, mangyaring huminahon. Mayroon ka. Talaga. Nagkamali ng sitwasyon, nagsalita si Daniel. Iyong bibig mo. Sinasabi ko sa iyo ang iyong inutil na anak ay aming manugang sa loob ng 3 taon. Kumakain ng aming pagkain, nakatira sa ilalim ng aming bubong at walang ginawa upang bayaran kami. Kung mayroon akong isang anak na lalaki tulad niya, nahihiya ako upang mabuhay pang-inis ni Samantha. Matapos marinig ang sinabi niya, ang mukha ni Daniels ay namula sa galit at nagsimula siyang humihingal. Ilang araw na ang nakakalipas, siya ay inatake sa puso at kahapon ay labis na pinahirapan siya. Ngayon ang kanyang katawan ay nasa pinakamahina nitong estado at nagpasya si Samantha na agitahin pa siya. Pinapanood ang paghihirap ng kanyang ama, galit na. Galit si Daryl. Tama na. Wala naman akong nayambag. Ang iyong anak na babae ang may pinakamasabi sa mga gawain sa pamilyang Lindon na may 51% ng mga pagbabahagi. Hindi ba't iyon ang aking ambag? Ilaha. Hindi mapigilan ni Samantha na kumalas ng tawa na para bang narinig niya ang pinakawalang katotohanan na pagbibiro. Daryl, sabihin mo sa akin. Saan ka nakakuha ng kumpiyansa upang makabuo ng gayong kalokohan? Tanungin mo ang iyong anak na babae kung hindi ka naniniwala sa akin, sabi ni Daryl, hindi abala na magpaliwanag pa. Habang nakikipaglaban silang dalawa, si Daniel ay humihingal sa kama, halos himatayin mula sa pagtatalo. Sa wakas, hindi na ito maaaring tumagal nang mas matagal. Bilang isang doktor, sigurado siyang immune na hindi maaaring matrigger si Daniel. Sa ngayon,
Nagpapanik, pinadyak niya ang kanyang mga paa. Please, can you all stop away? The patient cannot be agitated. Can't you all talk things out maayos? Patahimikin mo ang bibig mo, murang babaeng. Babae. Humakbang si Samantha patungo sa kanya. Kailan-kailan ka may karapatang magsalita? Sigurado ako na imuka na may asawa si Daryl. Gayunpaman, sinubukan mong ligawan siya rito. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sumulyap si Samantha kay Daniel. Ayos lang ba? Ang ginagawa niya? Nagsasalita lang ako ng kaunting salita. Tiyak na hindi siya mamamatay mula doon. Manahimik ka. Lumabas ka. Umungol si Daryl, ang kanyang mga mata ay pula na parang dugo na. Nanlilisik sa mga mata ni Samantha at nagpapalabas ng hangin ng kasamaan. Nakakakilabot ito. Mayroong kaagad na pindrop na katahimikan sa buong ward. Nagulat si Lily, kumagat sa labi. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa isang nakakatakot na pakiramdam ng lamig. Daryl, ano ngayon? Nais mo bang hampasin ang aking ina? O gusto mo akong hampasin? Hinahamon ni Lily sabay gumaling mula sa pagkabigla. Ayokong makipag-usap sa iyo ngayon. Lumabas ka. Kinuyom ni Daryl ang mga kamao habang dumidilim ang mukha. Nanginig ulit si Lily at huminga ng malalim. Ma! Tara na. Sa nasabing iyon, pareho silang umalis sa ward na tinatadyakan ang kanilang takong. Nanatili ang panahunan sa ward. Makalipas ang ilang sandali, naglakad si Shelly, kinagat ang mga labi. Kapatid Daryl, humihingi ako ng tawad. Nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan dahil sa akin. Naging direktor ng ospital dahil kay Daryl at hindi niya binabalik ang pabor. Ang huling bagay na nais niyang gawin ay masira ang relasyon ni Daryl sa asawa. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya para doon. Nagpakawala si Daryl ng mahabang buntong hininga, kumalma ang mukha habang umiling. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ito kasalanan. Tumango si Shelly ngunit parang nag-iingat pa rin. Huwag kang mag-alala. Hindi ito big deal. Ano ang sasabihin mo kung ituturing kita sa hapunan? Mamaya. Nakangiting sabi ni Daryl. Dahil ito ay hindi pagkakaunawaan, si Daryl ay hindi nag-aalala tungkol sa nakikita ng lindon na siya ay naghapunan kasama si Shelly. Si Shelly ay malaki ang naitulong sa kanyang ama mula nang siya ay naipasok sa ospital. Ngayon, pinagalitan pa siya ni Samantha ng walang kadahilanan kaya't naramdaman ni Daryl na kailangan niya itong tratuhin sa isang pagkain. Kapatid Daryl, sigurado ka bang magandang ideya? Ito, sinabi ni Shelly kagatlabi bahagyang nahihiya. Kanina pa, si Samantha ay dumating na. Naghahanap ng gulo. Kung si Shelly ay lumabas para sa hapunan kasama si Daryl, maaaring gawin ito ng lendon sa maling paraan. Mukhang hindi nag-aalala si Daryl. Ano ang dapat? Matakot. Gusto ko lamang magpasalamat sa iyo sa pag-aalaga ng aking mga magulang sa nakaraang mga araw. Tulad ng sinabi niya, tinignan niya si Shelly na may isang mapagpahalagahang hitsura. Ang isa ay nagsisinungaling upang tanggihan na si Shelly ay may isang uri ng hinog na kagandahan sa kanya, lalo na kapag namula siya na naging kaakit-akit sa kanya. Nang walang pag-aalangan pa, tinanggap ni Shelly ang paanyaya sa hapunan. Si Lily at Samantha ay nagtungo palabas ng ospital. Nararamdamang ininsulto. Sa palagay ko dapat mong hiwalayan kaagad ang piraso ng basurahan na ito. Nakita mo ba ang mukha niya ngayon? Mayroon siyang isang malaking kaakuhan ngunit walang silbi tulad ng isang aso. Sinabi ni Samantha habang naglalakad sila palabas ng ospital. Patuloy siyang nagreklamo ng walang tigil.
Tungkol sa kung ano ang nangyari sa ospital. Ang mga salita ni Samantha ay nagsisimula ng makarating kay Lily. Nay, tigilan mo na ang pagbanggit, di ba? Isa sa isip. Ko ito nang mag-isa, sabi niya, kagatlabi. Naguluhan si Lily. Nakaramdam siya ng mapait na pagtingin kay Daryl na napakasaya at walang pakialam noong kasama niya si Shelley. Samantala, ang kanyang telepono ay nailawan ng papasok na tawag mula kay William. Lily, may sakit si Granny, bumalik ka na ngayon. Sigaw ni William. Ano? May sakit si Lola? Napaisip si Lily. Bago pa siya tumugon, binitay na siya ni William. Kaagad, sumakay si Lily sa kotse at sumugod sa tirahan ng Lindon. Makalipas ang 10 minuto, nakarating siya sa mansyon. Humila siya at sumugod sa bahay na takong. Nabigla siya nang sandaling makapasok siya. Si Granny Lindon ay nakaupo sa sopa, kulay rosas ang pisngi at maliwanag ang mga mata. Parang hindi naman siya may sakit. Ang natitirang mga miyembro ng pamilya ay napalibutan siya sa gitna ng isang talakayan. Granny, ikaw. William Lindon. Parang ayos lang. Si Granny. Bakit mo nasabing may sakit siya sa telepono? Ano ang ibig mong sabihin? Saway ni Lily, nabulabog. Nagkibit balikat si William na may hindi kilalang ekspresyon. Kung hindi ko sinabi yon, wala ka ngayon dito. CJ. Lilibud, huwag kang magalit. Tinanong ko si William na sabihin iyon. Ngumiti si Lola. Oh. Lilibud, nasisiyahan ako na nakarating ka na. Kaagad. Ipinapakita nito na respetuhin mo talaga ako. Sumenya si Lola kay Lily. Halika dito. Ha? Naguluhan si Lily. Naglakad siya at umupo sa tabi ni Granny. Granny. Bakit mo ako hiniling na pumunta? Bumuntong hininga si Granny, Lilibud. Binabantayan kita ng mabuti mula ng pamahalaan mo ang negosyo ng aming pamilya. Masipag ka at mapagkumpetensya, ngunit hindi ka masyadong may kakayahan. Maliban kay Giselle Land, kung saan ka marketed na rin, ang natitirang bahagi ng negosyo ay hindi masyadong pambihirang. Nagulat si Lily. Granny, ang sinasabi mo ay Lilibud, ikaw ay isang dalaga pa. Ang negosyo ng pamilya ay sobrang responsibilidad para sa iyo. Dapat naging mahirap para sa iyo na alagaan ang lahat ng ito, tama ba ako? Ngumiti si Granny, ginambala si Lily bago niya ito matuloy. Nanatiling tahimik si Lily. Tama nga si Lola. Mula nang siya ang kumuha ng negosyo, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho. Kahit na ang kanyang tauhan ay umuwi ng gabi, kailangan pa rin siyang manatili sa kanyang opisina. Sa pagbabasa at mga maling plano. Nakakapagod. Ngunit nakaramdam din ng produktibo. Ito ay mas mahusay kaysa sa iba na mababa ang tingin sa kanya sa nakaraan. Ngayon na siya ang namamahala sa negosyo ng pamilya, lahat ay dapat tumingin sa kanya at nasisiyahan siya doon. Lilibud, sa palagay ko dapat kang magpahinga. Bakit hindi mo ibibigay ang ilan sa iyong pagbabahagi? Ang isang babaeng tulad mo ay hindi nakakailanganin ng napakaraming pagbabahagi. Ngumiti si Granny. Humigpit ang puso ni Lily sa sinabi ni Granny, ngunit nanatili siyang kalmado. Granny, ayos lang. Wala akong pakialam sa pagod. Dahil bata pa ako, okay lang na mas gumana pa kaysa sa iba, she said. Haha. Ang daming tumawa sa sarili. Lily, tigilan mo na ang pagkukunwari. Hindi. Mahalaga kung gaano ka masipag. Sa iyong kakayahan, walang paraan na mapamunuan mo ang negosyo, kinutya ni William mula sa gilid. Ang dami ng tao sa paligid nila ay tumango bilang pagsang-ayon. Walang nakakumbinsi kay Lily na
Siya ang namamahala sa negosyo. Kinagat ni Lily ang labi. Lola, ano ang magagawa ko para maging masaya ka? Kailangan ko bang ibigay ang aking bahagi? O Lilibud, hindi ako naniniwala sa iyo. Sa totoo lang, wala kang pinakamahusay na kakayahan sa amin. Babae ka lang naman tutal. Hindi lalaki. Ang isang malaking pamilya tulad ng sa amin ay hindi maaaring magkaroon ng isang batang babae tulad mo na namamahala, sagot ni Granny. Bumuntong hininga si Lily sa sarili. Mula nang siya ay pumasok. Singil, siya immune na walang sinumang panigsa kanya. Siya immune araw na ito ay darating, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging sa lalong madaling panahon. Lilibud, hindi ko sinisikap na alisin ang iyong otoridad, ngunit hindi ko kayang makita ang pagtanggi ng aming negosyo. Maraming mga potensyal na miyembro sa iyong henerasyon tulad ni William. Hindi natin mayaalis ang kanyang pagkakataon, Granny Aliw. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong ibigay mo ang ilan sa iyong pagbabahagi upang makabuo kami ng isang lupon ng mga direktor ng pamilya. Siyempre, ikaw pa rin ang unang lupon ng direktor. Ano ka? Si William na nakaupo sa gilid ay hindi mapigilan ang kaba sa kanyang puso. Kapag naibigay ni Lily ang kanyang pagbabahagi, hindi na siya magiging responsible. Samantala, lahat ng nasa hall ay nakatuon ang mga mata kay Lily na may halong damdamin. Napabuntong hininga si Lily habang tumatango. Kung pipilitin ni Granny, wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang sumang ayon, kung hindi man ay walang magiging tapat sa kanya kahit na manatili siyang namamahala. Lilibud is so mature and knows how to see the big picture, Granny nodded with a smile. Sa susunod na instant, tinanong niya ang tagapag. Ingat sa yaman na magdala ng isang dokumento na handa ng maaga upang payagan si Lily na mag-sign. Makalipas ang 3 araw. Ito ay isang linggo na may magandang panahon. Maraming mga tao sa mga kalye ng Donghai City. Habang sumakay si Daryl sa kanyang motorbike sa labas ng Platinum Corporation. Ang kanyang murang motorbike ay nag-alok ng isang matinding kaibahan sa ingrande at marangyang pasukan ng gusali. Nakakatawag pansin. Hindi dahil sa kanyang motor, kundi dahil kay Shelly na nakaupo sa likuran niya. Si Shelly ay nakasuot ng isang maikling palda. Ipinapakita ang kanyang patas, mahabang binti at akit ang tingin ng publiko. Ang isang kaakit-akit na babae sa isang motorsiklo ay isang bihirang at kaakit-akit na eksena na naging sanhi ng maraming tao upang mailabas ang kanilang mga telepono. Upang makuha. Kahit na ang mga bagong security guard ay hindi mapigilang tumingin at makipag-usap sa kanilang sarili. Nanlumo si Daryl. Ayaw niya ring sumulpot sa kanyang motor, ngunit wala siyang pagpipilian. Noong isang gabi nang naghahapunan sila, sinabi ni Shelly na nais niyang bumili ng kotse, ngunit nakuha lang niya ang kanyang lisensya at natakot siyang bumili ng isa. Nang walang pag-aatubili, pinayagan siya ni Daryl na magmaneho ng kanyang Audi E8 upang magsanay. Sa kasamaang palad, si Shelly ay nag-crash sa isang palatandaan sa tabi ng kalsada. Sa loob ng 100 metro at ang kotse ay ipinadala para maayos agad. Walang imik si Daryl. Walang sinuman sa harap ng kotse, kaya't wala siyang ideya kung bakit pinihit niya ang manibela sa gulat mula sa asul. Gayunpaman, palihim siyang naaliw sa nakakaawa at nakatutuwa na titig ni Shelly. Ngayon ay 1 linggo, kaya walang trabaho si Shelly nang sinabi sa kanya ni Daryl na pupunta siya sa Platinum Corporation. Sinabi niyang nais niyang sumama upang makilala ang ilang mga superstar. Hindi siya tinanggihan ni Daryl at isinama siya sa kanyang motor. Hindi pa siya nakakabalik doon sa huling 2 araw, ngunit alam na ang kanyang kalihim na si Pierre ang
Namamahala, hindi siya masyadong nag-alala. Gayunpaman, isang problema ang naganap. Kamakailan. Matapos ang Superstart programa sa Inti ay lumabas, ang katanyagan ni Giselle Lind ay agad na lumakas habang maraming mga kumpanya ang humiling ng mga pakikipagtulungan sa kanya sa loob ng kalahating buwan. Gayunpaman, sa nakaraang ilang araw, lahat ng mga pakikipagtulungan na iyon ay nakansela ng walang dahilan kasama na ang mga kumpanya. Si Giselle ay walang mga tipanan kahit ngayon na ginagawang isang malaking pagkawala para sa kumpanya. Ito ay kakaiba dahil si Giselle ay tanyag sa maraming mga tagahanga at imposibleng walang sinumang handang pumirma sa kanya. Naramdaman ni Daryl na may isang bagay na nais at malaman ito. Daryl, humihingi ako ng pasensya. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo kailangang pumunta dito kasama ang iyong motor, humingi ng paumanhin si Shelly. Hanggang ngayon, wala pa ring ideya si Shelly kung paano siya napunta sa pag-crash sa signpost. Huwag kang mag-alala. Dati pa rin akong pumupunta dito kasama ang aking motor, tumawa si Daryl, hindi man lang iniisip habang ipinaparada niya ang kanyang motor sa isang parking lot na hindi kalayuan. Tumunog. Matapos niyang iparada ang motor, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Yvonne Young. Yvonne, Daryl, ano ang napuntahan mo nitong mga nagdaang araw? Mas mabuti ba ang sugat mo? Ngayon, hindi ka pa nakakarating sa Pearl Pavilion. Mula nang maglakbay. Natawa si Daryl sa pag-iisip sa kanya, iniisip siya. Tumugon. Wow, Kapag nagsalita si Shelly, nakuha niya ang atensyon ng lahat. Nakasuot ng maikling shirt kasama ang kanyang nakakaakit na katawan, siya ay isang sexing at kaakit-akit na babae. Hindi ito nagtagal hanggang sa ibaling ng lahat ang kanilang pansin kay Daryl na may hitsura ng pagsamba at pag-usisa. Ang teeth na mahirap na tao na may motor ay mayroong isang napakarilag na kasintahan. Napakaswerte niya. Naisip ng lahat. Nabihag din ang lalaki sa kagandahan ni Shelly. Pagkatapos, kumala siya rito at itinuro ang parlong spot. Pinark mo ang motorbike mo sa isang paradahan ng kotse. Hindi makatuwiran iyan. Samantala, bumukas ang iba pang pinto ng kotse at isang magandang ginang ang lumabas mula sa kotse. Siya ay nakasuot ng masikip na maong-maong pantaas at ang kanyang nakakaakit na katawan ay maihahambing kay Shelly kung hindi higit pa sa kanyang idinagdag na kaakit-akit na alindog. Marcus, anong nangyayari sa likod doon? Ayos lang. Ba ang sasakyan? Sabi ng babae. Isang kaguluhan ang tanawin sa nakita ng babaeng ito. Maraming lalaki ang sumubo habang sinusubukan nilang pigilan ang kanilang kaguluhan. Sino ang mag-aakalang dumating ang isang aksidente na may napakagandang tanawin? Ang bawat isa sa mga magagandang kababaihan ay may kani-kanilang mga merito at ang kakayahang magpalipas ng isang gabi. Kasama ang alinman sa kanila ay nagkakahalaga ng pagsakripisyo ng ilang taon ng kanilang buhay. Miss Lana, laking gulat ni Daryl nang lumabas nang sasakyan ang magandang babae. Ito ba ang aking guro sa klase sa high school, Lana? Thomas? Naisip niya. Naalala ni Daryl na sinabi ni Giselle sa kanya. Kanina na nais ni Lana na pumasok sa industriya ng aliwan at pumayag siya. Ipinasa niya ito kay Pearl upang alagaan. Mukhang pumunta dito si Lana ngayon para sa pakikipanayam. Daryl? Sumimangot si Lana. Sa huling pagtitipon ng klase, narinig niya mula sa ibang mga mag-aaral na si Daryl ay naging isang manugang na lalaki at mahirap at walang silbi. Hindi. Siya naniwala sa sinabi nila hanggang sa nakita siya. Ngayon, bumuntong hininga si Lana at pinandilatan si Daryl. Anak, hindi ba sinabi ko sa iyo na mag-aral kang
Mabuti at huwag mag-ikot pabalik sa paaralan. Tingnan kita ngayon. Pinagsisisihan mo ba? Parang, hindi ako naging mahigpit sa iyo noon. Tumawa si Daryl matapos marinig ang sinabi ni Lana. Bumalik sa high school, siya ang pinaka. Natatakot kay Lana sa lahat ng kanyang mga guro. Napakahigpit niya sa kanya at mayroong kahit isang oras na sinampal siya ni Lana nang makuha niya ang pinakamasamang iskor sa isang pagsubok. Miss Lana, naging mahigpit ka sa akin sa pag-aaral. Hindi napigilan ni Daryl na sabihin. Sa panahon ng muling pagsasama-sama ng klase. Ilang araw na ang nakakalipas, hindi mo ba nakita na lahat ng iyong mga kamag-aral ay maayos sa buhay? Si Giselle Land ay naging isang superstar, si Diane Jackson ay naging tagapamahala ng eleganza. Korporasyon ngayon tumingin sa iyo. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Naiiling na sabi ni Lana. Samantala, tumawa ang lalaking nasa tabi ni Lana. Ikaw si Daryl? Haha. Ilang taon na kitang hindi nakikita. Nagbago ka na. Akala ni Daryl pamilyar ang lalaking ito pagkababa niya ng sasakyan. Ngayon ay natauhan niya sa wakas kung sino siya. Ang kanyang pangalan ay Marcus Orian at noong araw, siya ay guro ng iini. Daryl. Hinahabol niya sila na mula noon. Ginawang kalokohan ni Daryl si Marcus sa paaralan, ngunit ginawa niya iyon. Huwag maglakas loob na lumaban dahil si Daryl ay ang pangalawang master ng pamilyang Darby. Hindi. Siya isang tao na maaaring makaganti sa isang guro ng tulad ni Marcus. Gayunpaman, sa nagdaang 2 taon, si Marcus ay tumigil sa pagtuturo at nagsimulang gumawa ng negosyo. Nagsimula siya sa isang maliit na kumpanya at itinuturing na isang matagumpay na tao. Ang mga talahanayan ay nakabukas. Sino ang mag-aakalang Daryl ay magtatapos sa napakasamang hugis? Ang paningin kay Daryl na nakasakay sa isang motor ay labis na ikinalugod ni Marcus. Daryl, ano ang sasabihin mo? Dahil naging guro kita dati, hindi kita hahihirapan para sa iyo. Bayaran. Mulang ang pinsalang nagawa mo, naiinip na sabi ni Marcus. Ito ay isang bagong-bagong kotse at sa pangalawang pagkakataon lamang niya ito hinimok. Siya ay nagpaplano na ihatid si Lana sa Platinum Corporation ngunit nabunggo si Daryl. Dapat niyang bayaran siya ngayon. Samantala, tumingin si Lana kay Shelly at tinanong. Daryl, asawa mo ba ito? Ang babae ay tila kaakit-akit at napakamatikas. Narinig ni Lana mula sa klase na bilang isang live-in son-in-law, hindi niya kailanman hinawakan ang kanyang asawa dati. Hindi ako ang kanyang asawa, sabi ni Shelly, namumula. Kahit ang asawa niya ay nahihiya ring aminin na asawa niya sa publiko. Si Daryl ay tila gumagawa ng masama. Dari, sinabi ko sa iyo na mag-aral kang mabuti sa paaralan at huwag lang maglaro. Tingnan kita. Ngayon, grabe ang ginagawa mo, kunot noon ni Lana. Kay Daryl. Kahit na hindi siya partikular na nagustuhan ni Lana. Estudyante pa rin niya ito. Miss Lana, ganoon ka pa rin palaging sinasabi sa akin, umiti si Daryl. Huwag magpanggap na okay lang natawanan ito. Bagaman nakapagtapos ka, ako pa rin ang iyong guro at ikaw ay nakatatanda. Sinasabi ko sa iyo, kailangang mapahiya ang isang tao sa kanyang maling ginawa. Tingnan ka. Masaya ka bang lol sa ibang mga kamag-aral na nagiging matagumpay? Masarap ba ang pakiramdam mo sa iyong sarili? Saway ni Lana. Inunat ni Daryl ang kanyang mga kamay. Miss Lana, sa totoo lang, nagsisisi ako na hindi ako aral ng mabuti noon, ngunit sa ngayon gusto ko ng buhay. Kung nag-aral siya ng mas mabuti noon, makakahanap siya kahit papaano ng trabaho sa iba pang mga korporasyon matapos na mailabas si Edby mula sa angkan ng Darby.
Pagkatapos hindi niya kailangang maging manugang. Ang nakaraang 3 taon ng pagiging live-in-in-law ay hindi madali, ngunit lahat ay sa nakaraan ngayon. Tapos, na ang mga araw na iyon, lalo na sa nangyari kina Samantha at Lily sa ospital ilang araw na ang nakalilipas. Si Daryl ay lubos na nabigo sa Lindons at hindi na siya bumalik doon muli. Si Daryl ay nasiyahan sa kanyang buhay ngayon. Ikaw, paano ka makontento sa kung anong mayroon ka ngayon? Sumimangot si Lana. Ayaw ng pag-isipan pa ito ni Lana. Tinuro niya ang sasakyan. Bale, titigil na ako sa pag-lecture sa iyo. Nasira mo ang kotse ni Marcos. Huwag kang abala sa pagtawag sa pulis, tulungan mo lang siyang ayusin. Dahil kay Lana, hindi na ako tatawag sa pulis. Bayaran mo lang ako ng $10,000. Dadalhin ko ito para maayos, biniro ni Marcos. 10,000? Hindi makatuwiran iyon. Naisip ni Daryl. Ang motor na Darips ay malubhang napinsala. Habang ang kotse ni Marcos ay bahagyang pako. Ang kanyang sasakyan ay isang Big GT8. Lamang na nagkakahalaga ng hindi higit sa $200,000. Ang pinsalang nagawa ay kahit saan malapit sa 10,000. Sumpain mo siya. Hindi siya makatuwiran. Ito ang aking lugar sa paradahan, ano pa man. Napaisip si Daryl sa sarili. Ang lugar ng paradahan na ito ay inilaan para sa mga kotse, hindi para sa mga motor, naiintindihan? Alam kong wala kang kotse at nais mong mapabuti ang iyong sarili sa pamamagitan ng parang sa isang lugar ng paradahan ng kotse, ngunit ito ay mali. Understand? Pagpapatuloy ni Marcos. Mr. Marcos, interesado lang ako kay Imona. Nagsabing mayroong isang patakaran na nagsasabing ang mga motor ay hindi maaaring iparada sa isang lugar ng paradahan. Nasaksak mo ang aking motor at hindi ko pa hiniling na magbayad ka para sa mga pinsala. Ngayon ay inaakusahan mo ako sa halip. Bukod, hindi ito ang anumang lugar sa tabi ng kalsada. Ito ay kabilang sa Platinum Corporation at hindi ako tutol sa mga patakaran sa trapiko, tumawa si Daryl. Daryl, pinababayaan kita kasi naging estudyante. Kita, huwag subukang makawala dito. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ninisyan ni Marcos na lalong nagalit. Ano ang nangyari sa batang ito? Si Daryl ay tila walang pag-iingat. Nagtataka ako kung sino ang dapat mapahiya sa kanyang sarili. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Sigaw ni Marcos habang nakakuyom ng kamao at nagbanta na susuntukin si Daryl. Siya ay isang guro ng matangkad at maayos ang katawan. Ang pagpalo sa batang ito ay wala. Sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Lana. Marcos, huwag kang maging mapusok. Bagaman tinutulungan ni Lana si Daryl na bigurin siya sa kanya. Siya ay kasing mapanghimagsik tulad noong bumalik siya sa high school. Isang pag-iisip ang biglang sumagi sa kanya na si Daryl ay nakaparada ng kanyang motor dito. Daryl, anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ka ba sa Platinum Corporation? Tanong ni Lana. Nakatayo sa isang high-end area, ang Platinum Corporation ay binisita lamang ng mayaman at mayaman. Sa paghusga sa kung paano nagbihis si Daryl, tila siya ay isang tauhan ng pinakamababang ranlong. Daryl, kung hindi mo ako babayaran ng $10,000 ngayon, huwag mo bang subukang lumayo? Marcos called. Manipis na Daryl ay asong para sa problema. Susuntukin niya siya ng malakas. Binigyan siya ni Daryl ng isang mahinang ngiti. Walang kaguluhan. Samantala, nagring ang telepono ni Lana. Ang kanyang telepono ay nakaumbok mula sa kanyang payat na maong
Sa sandaling kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bulsa, agad na naging mas kaakit-akit ang kanyang katawan kaysa sa dati. Tumingin siya sa telepono upang makita ang pagtawag ni Pearl, ngunit nagtagal siya upang sumagot, kaya't binitin na siya ni Pearl. Idinagdag ni Lana si Pearl sa WeChat at pumunta siya rito ngayon para sa kanyang pakikipanayam. Halos hindi nakuha ni Lana ang kanyang appointment dahil sa aksidente. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Lana na dumating sa isang malaking korporasyon at nais niyang mag-iwan ng magandang impresyon. Miss Lana, umakyat ka na. Iiwan mo sa akin. May kumpiyansa na sinabi ni Marcus. Masyado siyang natatakot na makipag-usap kay Daryl sa nakaraan. Dahil siya ang pangalawang master ng pamilyang Darby. Ngayon na ang batang ito ay gumagawa ng masama sa kanyang sarili, paano siya makaligtaan? Sa napakahusay na pagkakataon, Simon Kid, bayaran mo lang. Sinamaan siya ng tingin ni Marcus. Si Shelley, na nanatiling tahimik hanggang ngayon ay hindi na nakatiis. Paano ka magiging hindi makatuwiran? Ikaw ang bumunggo sa amin. Paano mo ako hihilingin? Magbayad? Sabi niya. Naisip ni Shelley na ang lalaki at babae na nakatayo sa harap niya ay mga dating guro ng high school ni Daryl, ngunit paano magiging hindi makatuwiran ang mga guro? Inulit-ulit ko ang aking sarili ng maraming beses. Gorgeous. Hindi kita sinusubukang pintasan, ngunit bakit ka magiging kaibigan ng basurahan tulad ni Daryl? Ano ang pakinabang na makukuha mo sa isang kagaya niya? Sagot ni Marcus na may mahinang ngiti. Basura. Trash. Sino ang tumulong sa kanya na maging direktor ng hospital? Napaisip si Shelley. Nang magsasalita pa si Shelley, isang babaeng nakasuot ng pangpropesyonal na kasuotan na may matangkad na takong at nakaitim na baso ang nagmartsa patungo sa kanila mula sa lobby. Kalihim-haan. Tumawag si Lana habang dali-dali siyang sumugod. Minsan lang niya siya nakita kaya naalala niya. Tumango si Pearl ngunit hindi sumagot pabalik. Habang nagmartsa patungo kay Daryl. Nang marinig ang mga salita, kalihim-haan. Sumugod din si Marcus. Hello, Secretary Han. Sa isang malaking korporasyon tulad nito, hindi maaaring pumasok ang isang motor sa parkingan ng kotse, tama ba ako? Tingnan mo ito. Ipinarada niya ang kanyang motor sa isang bar. Gayunpaman, biglang tumigil si Pearl Han sa harapan ni Daryl at binati siya ng 180 degree. Nabaw. Pangulong Daryl, humihingi ako ng paumanhin. Masisiguro ko sa iyo na hindi na ito maulit. Kinakabahan na sabi ni Pearl habang tumutulo ang malamig na pawis sa noo. Kinakabahan siya at balisa. Bilang isang kalihim, siya ang namamahala sa lahat ng maliliit na bagay. Sa korporasyon, kabilang ang parkingan ng kotse. Dati, nang dumating si Giselle para sa isang pakikipanayam, isang katulad na insidente ang nangyari. Ngayon Lana ay dumating para sa isang pakikipanayam at ang parehong bagay ang nangyari. Muli, gaano man kahusay ang hitsura ni Daryl, hindi nakakagulat kung magalit siya. Ha? Pangulo? Tinawag ni Pangulong Han si Daryl, Pangulo? Ang akala ng karamihan. Nagulat ang lahat. Kahit na ang iilang kawani na nanonood ng buong kaganapan ay naabutan ng takot. At pagkabigla, kailanman bumagsak si Daryl sa korporasyon, karaniwang dumiretso siya sa kanyang tanggapan kaya't hindi gaanong maraming tao ang nakakilala sa kanya. Biglang may katahimikan na pindrop sa pinangyarihan. Ang bawat isa ay nakabukas ang kanilang bibig at mata. Hindi makapaniwala. Ang taong may motor ay ang Pangulo ng Platinum Corporation. Biro ba yun? Akala nila
Lumakad si Marcos, tumanggi na maniwala sa narinig. Nagkakamali ka ba? Siya ang presidente ng korporasyon. Secretary Han, wag mo akong subukang kalokohan. Bilang isang kalihim mismo, sinasabi mo bang hindi kuin mo kung sino ang aking pangulo? Sagot ni Pearl. Naramdaman ni Lana na may panginginig sa kanyang katawan at kinagat niya ang mga labi. Habang iniisip, hindi ba sinabi ng aking klase na siya ay isang manugang? Paano? Bakit siya ang pangulo? At ang kumpanyang kinakapanayam ko ay sa kanya. Si Marcos, na natigilan, ay mabilis na nag-react at nag-snap. Mabuti, Daryl, kaya paano kung ikaw ang pangulo ng Platinum Corporation? Binibigyan ka ba nito ng karapatang magparke ng iyong motor sa isang paradahan ng kotse? Mahusay ba itong pamumuno? Sa isang namumunong katulad mo, anong kabutihan ang ginagawa nito may isang malaking korporasyon? Tulad nito, umuwal siya, naakit ang pansin ng karamihan. Naglakad si Pierre ng diretso ang mukha at binigkas ang kanyang mga salitang malinaw at malutong. Excuse me, sir. This is a special parking spot for the president of the corporation. Kung nabasa mo ang karatula sa tabi mo, malinaw na nakasaad ito. Maaaring maglagay ang ating pangulo ng baka dito. Kung nais niya na wala gawin sa iyo. Parang ka sa isang pribadong puwang ng walang pahintulot. Dapat ikaw ang magbabayad. Ha? Naisip ni Marcos. Walang imik si Marcos. Habang tinitingnan niya, lumabas na mayroong isang singboard sa harap ng lugar na malinaw na nakasaad na dedicated private space. Huwag. Park 3. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang mukha ay mukhang hindi lutong patatas, nalilito at pangit. Pangulong Daryl, paano mo ito gustong hawakan? Tanong ni Pierre kay Daryl na may binabang boses. Kailangan mo ba talagang tanungin ako? Sagot ni Daryl. Pierre ay mute kung ano ang dapat niyang gawin. Sir, hindi ka po tinatanggap sa Platinum Korporasyon, mangyaring umalis ka agad. Gayon din. Napinsala mo ang sasakyan ng ating Pangulo, utos niya kay Marcos. Hayaan mo na, motor lang yan. Walang gastos. Nagambala si Daryl. Sa nasabing iyon, hinawakan niya ang kamay ni Shelly at umalis na. Tara na. Ipapakita kita sa paligid. Tumango si Shelly at nasundan ng excited. Hindi hanggang ngayon na sa wakas ay natapos si Lana sa kanyang estado ng pagkabigla. Pinagsisisihan niya ang sinabi niya at kung paano siya kumilos ng mas maaga sa sinabi kay Daryl. Dahil sa pagiging walang silbi. Sa buong panahong ito ay siya talaga ang Pangulo ng Platinum Corporation. Daryl, ungol ni Lana. Nais niyang mag-sign kasama ang Platinum Corporation sa loob ng ilang taon na. Ngayong halos 30 taon na siya kung napalampas niya ang pagkakataong ito, pagsisisihan niya ito sa natitirang buhay niya. Matapos ang ilang lakad, huminto si Daryl at binalingan si Lana. Nakangiti, sinabi niya, ginagawa mo pa ba ang pakikipanayam? Halika. Siya pa rin ang kanyang guro. Dahil hindi siya masyadong hindi makatuwiran ng mas maaga. Nararapat siya ng isa pang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Lana. Mabilis siyang sumunod sa kanyang takong, ngunit wala na ang pagmamalaki niyang mukha sa kanya. Ngayon, siya ay lumitaw sa halip mapagpakumbaba at nahihiya. Noong Lunes ng umaga, ang mga lansangan ng Donghai City ay napuno ng mga manggagawa sa tanggapan na nagmamadali sa pagtatrabaho ng puspusan. Hinila ni Lily ang sasakyan niya at nagmarch sa ang lobby ng Neptunus Corporation. Si Lily ay lilitaw na nasa ilalim ng panahon ang kanyang mga alis ay kumunot sa hugis ng buwan. Mahigit 1 linggo na mula nang huli niyang makita si Daryl.
Hindi siya umuwi o tumawag ulit ilang beses. Natukso si Lily na tawagan siya, ngunit naalala niya ang nangyari sa ward. Bakit siya napakahusay na tao? Kailangan ko ba muna siyang tawagan? Ano man, iwan mo na. Naisip niya pagpasok niya sa lobby. Pagpasok sa lobby, naramdaman niyang may wala. Karaniwan nang tatayo ang staff sa front desk upang batiin siya, ngunit ngayon ay nanatili silang nakaupo. At nagpatuloy sa pakikipag-chat kahit nakita nila siya. Napakunot ang noo ni Lily. Marahil ay nagkaroon sila ng isang magaspang na katapusan ng linggo. Ito ay isang maliit na pagkakamali lamang kaya't hinayaan niya ito at nagpatuloy na patungo sa opisina. Gayunpaman, sa kanyang pagpunta doon, nakita niya ang ilang kawani na nag-chit-chatting at ang ilan ay naglalaro pa rin sa kanilang mga telepono. Nagsimula na ang araw ng trabaho. Ang lalong gumulo sa kanya ay ganap na hindi siya pinansin ng mga taong ito. Tinatrato siya na parang siya ay isang hangin lamang. Hindi sila binati o kumilos nang naaangkop sa harap ng direktor ng Lupon. Hoy, ikaw! Itabi mo ang iyong mga telepono. Sino ang nagpahintulot sa iyo na maglaro ng iyong telepono sa oras ng trabaho? Humakbang si Lily at kumunot ang noo. Ang kawani ay tila walang pakialam habang nagpapalitan sila ng tingin sa isa't isa. Ganap na walang kalungkutan at ipinagpatuloy ang paglalaro ng kanilang mga telepono. Wala silang pakialam kay Lily. Samantala, ang iba pang mga tauhan sa kanilang paligid ay nagsimulang humagikik. Anong nangyari? Hindi ba sila natatakot sa kanilang boss? Napaisip si Lily. Hoy, ang dami mo. Ipak ang iyong mga gamit at umalis ngayon. Hindi namin kailangan ang mga tauhang tulad mo sa paligid, utos ni Lily, nanginginig sa galit. Samantala, ang kanyang katulong ay mabilis na lumakad sa kanya na may balisa at hindi mapakali na ekspresyon sa mukha. President Lyndon, meron na, Anya. May kung ano bang nangyari? Nagtataka si Lily. Ano na? Ano ang nagbibigay sa kanila ng karapatang hindi sumunod sa utos ng Pangulo? Hoy! Narinig mo ba ang sinabi ko? Ipak mo na ang gamit mo ngayon dahil lahat kayo ay natanggal. Mahinahon. Nasagot ni Lily. Sa sandaling ito, narinig ang isang namamaos na boses na nagmumula sa pintuan. Pinakiusapan ko sila. Dahan-dahang pumasok sa opisina si Granny Lyndon. Sinamahan ni William at iba pa. Ano ang ginagawa ni Granny dito? Sa pagkakaalala niya, hindi lumisan si Granny sa mansion. Ano ang ginagawa niya rito ngayon? Nagtataka si Lily. Lily, tigilan mo na ang pagsasagawa ng isang eksena. Hiniling ko sa kanila na magkaroon ng isang pahinga matapos ang pagpupulong ng board ng aming direktor ng mas maaga na pagpasyahan namin na hindi ka na ang pangulo ng Lupon. Walang sabi-sabi na sabi ni Granny, walang tunog tulad ng sinubukang akitin si Lily na bitawan ang kanyang pagbabahagi. Ito ay parang isang bolt sa labas ng asul. Isang matinding kilig ang dumaan sa kanyang gulugod. Tanong ni Lily, kagatlabi. Granny, bakit? Bakit? Talagang tinatanong mo kung bakit? Naglakad pasulong si William na may malamig na ngiti. Hindi ka ba nasiyahan sa pagiging pangulo ng napakaraming araw na? Mayroon ka ng otoridad ng sapat na panahon na upang ibalik ito. Sa nagdaang ilang araw, na badmouth ni William C. Lily kay Granny. Dahil siya ang paborito niyang apo. Madaling makapaniwala si Granny at sinimulang hamakin si Lily sa ilalim ng impluwensya ni William. Granny. Pinigilan ni Lily ang kanyang galit at huminga ng malalim. Ilang araw na ang nakalilipas. Sinabi mong nais mo ang aking pagbabahagi at binigyan kita ng 20%.
Lahat sila ay malinaw na. Nakasaad sa kontrata. Mayroon pa akong 30% ng pagbabahagi ng kumpanya. Paano mo ako pinapalayas? Wala kang karapatan. Bagaman mayroon lamang siyang 30% ng mga pagbabahagi na natitira, mayroon pa rin siyang pinakamalaking individual na pagbabahagi sa pamilyang Lindon. Paano nila siya pinaputok? Tingnan mo mismo ang kontrata. Malas na. Sinampal ni William ang isang folder papunta sa mesa, malinaw na nakasaad dito na may karapatan kaming tanggalin ka. Malinaw na sinabi ng kontrata na kusang nagbigay si Lily ng lahat ng kanyang pagbabahagi. Ilang araw na ang nakakalipas, tinanong ni Granny ang ilan sa pagbabahagi ni Lily at pinirmahan ni Lily ang papel nang hindi ito binabasa ng mabuti. Hindi niya alam na talagang hinila siya ni Granny ng isang maruming trick. Iimpake mo na ang mga gamit mo at umalis ka. Naiinip na sabi ni William. Samantala, nalungkot si Lily at lubos na nabigo. Nagtrabaho siya ng husto para sa pamilya sa loob ng maraming taon at bilang kapalit hindi siya pinakitaan ng pagpapahalaga at pinatanggal sa trabaho. Granny, hindi mapigilang sabi ni Lily. Si Lilibod, tumayo si Granny, suportado ng kanyang walking stick, kanan ni William. Walang nagtitiwala na ikaw ay naging pangulo ng kumpanya. Kahit na hindi ka masyadong gumawa ng masama at pinananatili ang kumpanya sa maayos na kalagayan. Ikaw ay isang babae pa rin sa pagtatapos ng araw. Hindi ka angkop na magkaroon ng gayong otoridad. Ngayon na wala ka nang iwan ang mga pagbabahagi ng pamilya at hindi na muling babalik sa tirahan ng Lindon. Ayan yun? Aalisin lang nila ako. Naisip ni Lily. Nabigo. Sa sandaling ito, sa wakas nalaman ni Lily kung ano ang pakiramdam na mawala ng pag-asa. Ang mga salita ni Granny ay sumundot sa kanyang puso na parang mga karayom. Pinipigilan ang kanyang luha. Naramdaman niyang ang bigat ng kanyang katawan. Matapos niyang mabalot ang kanyang gamit, lumabas siya sa labas ng opisina na mailuhang dumadaloy sa pisngi. Kinabukasan, umupo si Lily sa sofa na may mga mata na duguan mula sa lahat ng pag-iyak. Ano ang magagawa natin ngayon? Paano tayo makakaligtas? Bumuntong hininga si Samantha sa tabi niya. Ma, huwag kang magpanik. Mag-iisip ako ng mga paraan upang kumita ng pera, panatag ni Lily. Mag-isip ng mga paraan upang kumita ng pera. Nagpanik si Samantha. Hindi madali ang kumita ng pera sa panahon ngayon, alam mo. Ano ang magagawa mo sa isang buwan ng sweldo na 3 hanggang 4,000 pera? Tama, paano sila mabubuhay ng 3 hanggang 4,000 pera pagmuni-muni ni Lily? Binalaan siya ni Daryl na huwag ibigay ang kanyang pagbabahagi. Lola. Ngayon ay nagsisi siya na hindi siya pinakinggan. Ding! Ang kanyang telepono ay nailawan ng isang abiso. Na nabasa, mga magagandang kababaihan sa kanilang edad 20s na kumikita ng 5 milyon bawat buwan mula sa live streaming. Sa tanggapan ng Pangulo ng Platinum Corporation. Pinakawala ni Daryl ang mahabang paghinga. Habang inilalagay niya ang E-Infinite Elixir Manual na binabasa niya. Bumubula siya sa sobrang tuwa. Ilang araw na ang nakakalipas, si Daryl ay nagtaglay ng 10 o higit pang Monk's Blood fruit sa paglalakbay. Habang binabasa niya ang manual, napagtanto ni Daryl na maaari niyang pinuhin ang 2 uri ng elixir pills gamit ang mga prutas na mayroon siya. Hindi siya sigurado kung aling pill ang pipino. Ang isa ay tinawag na Black Spirit Pill at isa pa ay tinawag na Obeying Pill. Ang Tea Black Spirit Pill ay maaaring mapabuti ang lakas ng nagtatanim habang ang mga tao na uminom ng Tea Obeying Pill ay susundin ang anumang mga utos na ibinigay ng taong nagbigay sa kanila ng pill sa loob ng 2 oras. Ang Obeying Pill ay tila cool.
Si Daryl ay nasasabik, ngunit sa pangalawang iisip ang epekto ng ubing pill ay tumagal lamang ng 2 oras. Anuman, maaari ding gawin ang Black Spirit Pill at dagdagan ang aking lakas, naisip niya. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula siyang maghanda ng mga sangkap upang pino ang tableta. 2 araw na ang nakalilipas, nilagdaan niya ang kanyang guro na sila na Thomas, pagkatapos ng panayam. Dumating siya sa perpektong oras habang nagsimula ang korporasyon ng isang bagong palabas na tinawag na 101 Superstar, isang follow-up sa aming nakaraang palabas, ang Superstar. Ang mga kalahok ay mula sa buong bansa at lahat sila ay kaakit-akit na mga kabataang babae na maaaring sumayaw at kumanta. Ang patakaran ay simple. Pipiliin nila ang 101 mga kalahok at hayaan silang makipagkumpetensya sa isa't isa sa palabas. Pagkatapos, 9 na finalist ang aanyayahan na bumuo ng isang all-girl group. Tulad ng inaasahan. Sa sandaling mailabas ang palabas, ito ang naging pinakamainit na palabas sa buong bansa. Sa nagdaang 2 araw, lahat ng edad at kasarian sa buong Donghai City ay pinag-usapan ang tungkol sa palabas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang palabas na may mga magagandang kababaihan at masasayang laro. Sino ang makakalaban sa isang masayang palabas? Matapos ang unang panahon ay lumabas, Lana agad na naging paksa ng talakayan. Siya ang pinakamaganda sa palabas sa kanyang kagandahan. At kaakit-akit na katawan, hindi ito nagtagal bago naging idolo ng maraming kalalakihan. Siyempre, lahat ito ay bahagi ng plano ni Daryl. Makalipas ang 2 oras, excited na binuksan ni Daryl ang garapon ng porselana matapos mapunan ng bango ang silid. Tulad ng inaasahan, 10 o higit pang mga tabletas ang inilalagay sa loob ng garapon. Ayon sa manumanong, hindi ka maaaring kumuha marami sa Black Spirit Pill ng sabay-sabay at dapat kang uminom lamang ng 2 tabletas bawat kalahating buwan. Walang pakialam si Daryl. Kaya't nakainom siya ng 5 tabletas ng sabay. Sabay at iningatan ang natitirang mga tabletas. Sa sandaling nakakain, nararamdaman ni Daryl ang isang alon ng init na nasusunog sa loob ng kanyang katawan. Ang init ay nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Bigla, naramdaman niya ang isang matalas na sensasyon ng sakit na umaatake sa kanyang nerbiyos. Nakatakip ang kanyang noo ng pawis, ngunit nagangalit siya upang matiis ang sakit. Parang lumipas ang edad bago nawala ang sakit. Nang muling magkaroon ng kamalayan si Daryl, nagulat siya nang mapansin na siya ay naging isang level 4 master. Mayroong isa pang antas na dapat puntahan bago niya maingest ang makadiyos na tableta at tagumpay sa isang Master General. Samantala, tinawag siya ni Doc Sanders upang tumambay. Napalitan si Daryl at umalis sa kanyang opisina. Nang makalabas na siya, nakita niya ang isang lalaking empleyado na masaya na tumatawa habang nanonood ng isang palabas sa kanyang telepono. Damn it. Kapag ang iba ay masigasig na nagtatrabaho, ang dude na ito ay nagpe-play sa kanyang telepono. Naisip ni Daryl. Sinubukan niyang pangatuwiran sa kanyang sarili na ang lahat ng mga tauhan ay nakapak sa mga gawain dahil sa paglabas ng bagong palabas, kaya't okay na maglaro kasama ng kanilang mga telepono. Minsan, gayunpaman, ang taong masyadong maselan sa pananamit na ito ay tumatawa ng napakalakas at suminghot pa siya kapag tumatawa.